Ahoy, Czech Republic! Magandang araw po dyan sa Pilipinas. At naisipan kong mag-vlog ng mag-isa kasi si Hana at si Sofia wala dito sa bahay. Si Hana nasa town at si Sofia naman nasa school. At habang ako'y nagbabasa ng mga comments ninyo, ay may nabasa ako, pero matagal na talaga itong comments. Hindi lang ako sumagot kasi yung pag-comment niya ng itong comment na to ay bago pa lang ako noon pag-move namin dito ni Hana sa Czech Republic. Kaya sabi ko, yung experience ko with my in-laws ay wala pa akong masyadong ibibigay na info kasi nga parang hindi pa ako gaanong matagal. So ngayon it's been like almost 3 months now. So sabi ko sarili ko parang time to answer this question. So itong tanong na to ay from Miss Adelaida Olivar. Ma'am, pasensya na po kayo kung ngayon ko lang masasagot to. Pero salamat po sa tanong nyo at ngayon ay masasagot ko ito. So ang tanong niya, Jafet, ilang taon na po ang bahay na yan? Kasi maganda pa at maayos. So yun ang unang tanong niya. Ang bahay na to is almost 51 years na. Nabuo yung bahay na to, yung construction talaga ng bahay nito was 1973. So 2024 ngayon, so 51 years. Pero yung bahay na to, hindi to nabuo ng isahang construction lang. Kumbaga, paunti-unti ito. Kasi sinahana naman, pamilya niya, hindi naman mayaman. So pag-ipon, extend, gaya ng balcony, nung nakaipon, paggawa na naman itong attic na to, nung nakaipon na naman, gawa na naman itong storage room. At yung inuna talaga nila sa pagpagawa ng bahay na to, dahil nga Europe, winter, pag winter malamig, yung cellar, yung dati walang centralized heating ito, dati kasi sunog ang heating dito, yung kahoy or uling, yun ang ginagamit nila. Ngayon, button na lang eh. Pag button, umiinit ng buong bahay. So, yun ang natawag nila na centralized, parang eco-friendly na style ng heating ng bahay nito. So, all in all, 1973, ang bahay ay 51 years old. Kung nakita nyo, bago ang pintura, kasi bagong pintura nga talaga ito. Yung pinturatan ng bahay nito is 3 years ago. So, napinturahan siya. So, talagang kung may plano sila na renovation, refurbishment, talagang pinag-iipunan ng pera. So, kaya yung bahay nito, kung tingnan mo sa labas, medyo bago. Pero 51 years old ng bahay na to. Hindi pa pinanganak si Hana. At nagawa na ang bahay na to. So, yun. So, ang susunod mo na tanong ay, ano po ang reaction mo na nakikisama ka sa in-laws mo? May advantage ba at disadvantage? Thank you. Unahin ko sagutin about sa advantage. Pag usapan ang advantage, malaking advantage yung pag-move talaga ako rito. Financial support. Matatawag kong financial support kasi balikan ko yung buhay ko sa England. Ako bilang isang security, pag security ka, yung trabaho mo is 42 hours a week. Walang overtime. 42 hours a week. 4 on, 4 off yun. Sumusweldo ka ng net ng mga 2,000 pounds. So, sinabi ko na, mga 2,000 pounds net yon. Ibig sabihin after tax. Magbabayad ka ngayon nagbabayad na ako ng apartment noon sa bahay ng rent ng 970 pounds. Nagbabayad na ako ng council tax bill ng 150 pounds. Amount yan ha. Nagbabayad ako ng kuryente, tubig, gas amount around 160 pounds. So kung bibilangin mo, mga more or less abot yung bills mo 1,500 kasama plus yung internet at saka yung iba pang magastusin na kunti-unti sa bahay.
So, abot ng mga 1,500. So, kung 2,000 ang sweldo ko, ano matitira? 500. Samantalang dito, wala na akong renta, wala na akong council tax bill. Ang binabayaran ko ngayon dito ay tubig, gas, at electricity. Ang bill naman sa bahay ng tubig, gas, electricity ay nakikihati ako sa kay Mamingka at kay Helen. 3 pamilya nagbabayad ng bills ng kuryente, tubig, at kuryente, tubig at gas sa bahay na to. So malaking kabawasan talaga para sa akin ang pagbayad ng mga bills. Almost nakuha talaga sa akin yung tinik sa lalamunan na kahit wala pang trabaho ngayon si Hana, ako lang yung my source of income, ay nakaka-save pa rin kami. Nakikita ko yan sa 3 buwan namin na paninirahan dito. Nakaka-save kami ng pera na hindi ko na kailangan pang magbanat ng buto, magtrabaho ng night shift sa England na talagang halos na lang, alam mo na, pag night shift ka, 12 hours night shift, talagang pagod-pagod ka nun. So, yun ang una kong nakitang advantage talaga ng nakisama ko sa aking in-laws. Pero tandaan din natin na sa pagkikisama ko rito, na ibanggit ko na rin sa inyo noon nakalipas ko na vlog, na yung privacy talaga rito is protected, observe, na itong attic na to kung saan ito yung room namin ni Hana na mag-asawa. Talagang kailanman hindi sila umakyat dito. Kasi pwede naman silang umakyat dito, manood ng kung anong movie kasi may Netflix ako, nagbabayad ako ng Netflix eh. Pero kailanman hindi sila umakyat dito para makiusyuso or ano. Never. Ganon din ako. Hindi din naman ako bumababa sa area nila ni Helen at Milan para makiusyuso. So ang tagpuan talaga namin, kung gusto nila, kung may kailangan sila sa akin, doon sa living room kung saan si Mamingka, doon sa first floor. So yun ang advantage talaga rito sa pag-move po, yung financial support. Matatawag kong financial support. Kasi talagang yung gastusin ko nabawasan talaga. Pangalawang advantage talaga rito yung gastusin ko sa mga pagkain namin. Sa England talagang magastos. Baka nga dahil siguro malapit kami sa supermarket na kung may kailangan ka, makakabili ka kaagad ng kahit na hindi mo kailangan, makakabili ka kaagad kasi 5 minutes walk lang, andun ka na sa supermarket. Dito hindi eh. Kailangan mo mag-drive papunta ng town. So kung may bibiling ka, bultuhan, at kung wala ka na, kung hindi naman talaga kailangan, hindi mo talaga mabibili. For example, gusto kong kumain ng sitseria. Wala ako nun ngayon. Pero hindi ako makabili kasi ang layo, di ba? Gusto kong magkape sa labas. Hindi ko magagawa yun ngayon kasi malayo. Unlike doon sa Manchester, gusto kong magkape. Lakad lang ako ng konti. Kakape-kape kaagad ako doon sa Fort Center. So another gastos yun. Dito talaga nakakasave ako ng pera. Pangatlong advantage na nakikita ko rito is yung tulong na pagbabantay kay Sofia. Kasi may mga panahon na may lakad kami ni Hana. Naiiwan namin si Sofia na. Yung, hindi na namin kailangan mag-worry about kay Sofia kasi andito si Mamingka, nandito si Helen, nandito si Milan. So, tatawag na lang kami, pag nasa labas na kami, kumusta ka na dyan? Okay lang ako. Kausapin ko nga si tita mo, kausapin ko nga si Estrada. Yung Estrada ang tawag lang sa uncle sa Czech. Kausapin ko si Bobby mo. Bobby means grandma. So, yun ang malaking tulong talaga. Kumbaga, pag may lakad kami ni Hana, gaya nung naglalakad ako ng visa
So, malayo ang pinupuntahan namin ni Hana. Naiwan lang si Sofia rito. So, another advantage is yung mga kailangan mong advice. Mayroon kagad ka mga kausap ng mga adults dito. Unlike dun sa Manchester, kailangan kong advice. Wala talaga akong mahingi ang mga advice. Isa sa mga nabigyan talaga nila ako ng advice nung pagbili namin ni Hana ng sasakyan. So talagang, kasi malaking pera ang bibitawan, di ba? So, ano ba klaseng sasakyan? So talagang nag-a-advise sila na dito sa probinsya, malayuan yung biyahe mo dito. So kailangan yung sasakyan mo ganon, medyo malakihan mo na ng engine. Kasi nga ang unang pinili namin yan na yung 1.0. So, sila kagad nung malaman nila na 1.0 yung gusto namin, taasan yung advice nila. Since may budget naman kayo, taasan mo na ng konti para magkaroon ka ng 1.5 na engine. Tapos, sigurado, pag bumiyahe kayo, diba, malakas yung sasakyan mo, at feeling ka talaga, comfortable ka. So, yung mga ganung mga advice, yung mga advice na about sa mga anong gagawin next na steps, talagang kasi local sila sila yung nagbibigay sa amin ng advice, dahil nga pag move namin ni Hana rito, talagang zero kami ni Hana kahit si Hana dito na lumaki, pero for how many years na hindi siya rito nakatira, more than 20 years siya hindi na rito nakatira So pag move back niya rito, talagang zero din siya. Yung anong una kong gagawin, lakad doon sa mga job center, lakad sa mga papers niya. Marami kaming nilalakad na ang mga pinsan ni Hana, yung kapatid ni Hana, bayaw ni Hana, ang nag-a-advise sa amin kung anong gagawin, next na gagawin. So yun ang nakikita kong advantage talaga sa pag-move ko rito sa Czech Republic. So, pag-usapan natin ngayon yung disadvantage. Ito na. Although, hindi sila nakikialam sa mga activity namin dito ni Hana. Itong area nito, amin lang to, hindi ko sila nakikita rito. Talagang, gaya to, magandang panahon. Nandito ako ngayon sa attic. Malaking attic. Ito yung pinakamalaking kwarto. Kung tulugan lang ang pag-uusapan. Ito yung pinakamalaking kwarto rito na umakit lang kami ni Hana rito pag matulog. Pag ako'y may ginagawa sa computer, kasi ito computer, hindi ito online job ako, kaya marami akong ginagawa sa computer. At kung tumambay naman ako doon sa living room ni Mamingka, nanood ako ng TV. So ang disadvantage lang nun, tayo mga Pinoy, di ba, gusto natin ano ba, lalo nang pag may mga music, nagkikisabay tayo yung parang karaoke. Hindi ko nagagawa na yun dito. Siyempre, mahiya ka naman. Dito, tahimik. Alas 7 ng gabi, alas 6 ng gabi, tahimik na yung village. Sa atin, kakantahan tayo. Gusto kong kumanta. Gusto kong kumanta. I-on ko lang yung karaoke dito sa phone ko. Karaoke songs na yung mga gusto ko. Yung mga Michael Bublé, mga John Bon Jovi, Air Supply. Yung mga ganun mga karaoke, susundan mo lang. Hindi ko na nagagawa yan dito kasi lalo na si Mamingka, matanda na, naiingayan siya. Hindi sanay sa ingay kasi village nga Pero sinabihan na ako ni Hana noon, ang ganun, tahimik ng village pag ganito. So, kahit doon sa Manchester, ako lang mag-isa, nagkakaraoke ako sa phone ko. Dito hindi ko na nagagawa yon. So yun ang isang disadvantage. So, although in privacy, observe, pero hindi mo magagawa ang gusto mo. Kasi nga, nakikitira ka, nakikisama ka. So, yun nga, another one is, hindi mo magagawa yung gusto mo kasi nagkikisama ka lang. Halimbawa, yung garden, yung may gusto si Hana na huwag nang galawin yung part na to kasi pagandahin to para maganda sa tanawin. Kahit na maganda sa tanawin. Pero dahil gusto pa rin ni Mamingka tamnan ng ganito, ganyan, so tatahimik na lang si Hana. Pag tahimik si Hana, tahimik ako.
okay na po, wala ng gulo. Kasi makikita ko minsan, parang nagdidebate na sila. Pag gusto talaga yung ginagawa ni Hana, yung gagawin niya, nauwi sa debate. Minsan nagsasalita na si Hana ng dapat talagang magpahinga ka na. Kami na bahala rito. Pero dahil nga talagang siguro yung matanda mahilig sa garden. Pag nakikita niya na kami, nasa labas kami ng garden, makikita mo yan kahit hirap na siya mong lumakad, nasa garden na siya. Tingnan niya yung kung ano ginagawa mo. Pag ayaw niya, i-stop ka niya. So yun ang ayaw ni Hana. Pag ayaw ni Hana, sabi ko naman kay Hana, pag ganyan ayaw mo, ayaw ko naman makinig sa debate niyong dalawa. So, sundin na lang natin kung anong gusto ni Mamingka. So, ibig sabihin, yung disadvantage talaga, pag nag-isama ka sa in-laws mo, hindi mo magagawa kung ano man ang gusto mo. Lalo na sa sitwasyon namin ni Hana na itong bahay ay although by law kay Hana, pero ang nagbigay sa kanya si Mamingka. So parang si Mamingka pa rin ang nasusunod. Pero yeah, overall may nababasa ako ng mga comments na kahit ano pa ang sabihin mo, hindi talaga maganda ang makisama sa in-laws mo. Siguro the problem is yours. It's about you. Kasi maaring hindi ka pa nga nakikisama, hindi ka pa nga nakatira, nasabi mo na yan, ibig sabihin something wrong with you. Why don't you try first and give everything your best? Give everything your best. If doesn't work at all, then there's nothing wrong to move out. Kasi ako, pag mag-move out ako, babalik ako sa England. Remember, sinabi ko naman sa inyo, British citizen na ako. Si Sophia naman, British citizen. Si Hana naman is permanent resident sa England. Anytime makakabalik kami sa England. England is just 1 hour and 30 minutes flight from here. So, pag may mga kapit ka na sa England, ako may marami na akong kaibigan sa church, sa katrabaho. At lalo na sa trabaho ko, yung sa security, pag alis ko, sinabihan talaga ako personally ng boss ko. If by any chance, if I want to come back, just give me a ring. You're in. So anytime, pag gusto kong bumalik sa trabaho, sa security, makakabalik ako. So I'm not afraid at all. I'm not scared. So, pero I give my best dito sa bahay, sa pagkikisama, para to get along, para magiging smooth ang samahan. Sa ngayon, wala talaga akong nakikitang malaking problema. Wala din silang nakikitang malaking problema sa akin. Paggabi, pag pang-araw si Milan, paggabi, dito siya, magdadala yan siya ng wine, bababa niya doon kay Mamingka, mag-offer siya ng wine. Ako naman dahil hindi kaano akong mainom, kape lang ako, kape-kape. So habang sila nanonood, nakipagkwentuhan, natututo na rin akong kahit papano ng basic conversation. So iyan pang isang disadvantage, yung dahil hindi mo talaga kabisado yung salita nila. Minsan natatamimi ka na lang sa tabi. Pero tandaan nyo guys, Czech language is not easy language. It is one of the difficult languages in the world. Hindi siya madaling matutunan. Kasi ganito, I'll give you one example. Maitatanong ka, did you sleep well? Pag ang kausap mo, babae, magiging ibang sentence. Pero sa atin, sa English, kahit sa English, pag ang tinatanungan mo isang tao, walang gender. Did you sleep well? Either i-address mo yan sa babae o sa lalaki, did you sleep well? Pero sa Czech, pag ang babaeng tinanong mo at sinabi mo sa sentence na spalsi dobre, pag lalaking kausap mo, iba na ang sentence. Pag babaeng kausap mo, iba na ang sentence. So nalilito na ako doon. Pag bata ang kausap mo, iba na ang sentence. So, hindi tulad sa ating na pag did you sleep well? Babae man o laki, ganyan pa rin ang tanong, ganyan pa rin ang sentence, did you sleep well?
Sa check, iba. Pag babaeng kausap mo, iba na yung tanong mo, iba na ang sentence. Either lalaki yan, sobrang hirap. Kaya nung tinanong ko si Maminka, spalsi dobre. Nakaganon lang si Maminka. Narusumim. Hindi niya rin naintindihan. Sabi ko, kaya na, bakit hindi niya ako naiintindihan? Siyempre yung tanong ko kung nakatulog ba siya ng membing. Kasi yung tanong mo pang lalaki. Hindi. Ano pala? Nakalimutan ko na kung anong sentence. Spalo. So, yung mga nagsasabi sa akin na mag-aral ka ng check, nag-aaral po ako. Sobrang hirap lang talaga. Yung you have, sinabi mo, do you have? Sa atin, mayroon ka ba? Do you have? Do you have cake? Do you have pen? I have pen. Pag I have. Pag I have, iba na. Pag do you have, iba na. Iba talaga ang sentence. Kaya mahirap pag-aralan yung check. Pero I'm trying my best. Okay? So that's all. I think I talked too much. Yun, ibigay ko sa iyo ang advantage at disadvantage ng pagkikisama sa in-laws. Pero overall, napakabait nila sa akin at wala akong problema sa kanila. They love me, they cared for me, they cared about Sophia, they cared about me. All is good. That's all I can say. All is good. All is good. So that's all for today. Thank you again guys for watching. Hope kung may gusto pa kayo yung gusto nyo talakayin ko, just comment. Kung may tanong kayo na dapat kong i-vlog, just comment. Tingnan natin kung magagawa natin. Thank you again.